mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Nanood ba kayo kanina ng ng Manhunt Star International 2024. Ay, nakakaloka ha. But anyway, mga buweks, ay nako, hindi ko kinaya yung laban kanina. Sabi ko na nga ba may mangyayari, pero okay lang, no? Pag-uusapan natin yan. At saka dito kay Christy McGarry. Nakakaloka itong mga chika natin ngayong gabi, mga buweks ko. Di ba? Hello po sa mga nanonood dyan, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Sa mga nag-likes po sa inyo, maraming salamat. Sa mga hindi pa, nakikiramay ako sa inyo, no? Baka sina-stroke na kayo, syempre, di ba? Charing. Charot lang, no? Anyway, mga buweks, eto na, no? Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, jiwa. Ibuga na natin ito. Ayan, sinasabi daw na, pabor ka ba kung si Christy McGarry daw ay magbabalik para sa Miss Universe Philippines 2025? Ayan na. Well, sa akin, personally, pabor ako. Oo. Total, kahit na sinasabi, may mga nagsasabi, John Dirts na siya. Kahit na sinasabing, ano ba, ilang taon na ba si Christy McGarry? Wala pa naman siyang 40, di ba? Or siguro late 40? I'm not sure, ah. I'm sorry, hindi ko alam talaga. But anyway, kung halimbawang nandun na siya, nearly 40 years old, okay lang kasi meron namang inclusivity, 'di ba? So okay na okay lang 'yan. So palong-palo pa rin siya kasi nga pasok pa rin siya doon sa inclusivity ng Miss Universe organization. At alam naman natin na si Christy McGarry, isang napaka-high caliber na Filipina pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? May napatunayan na ito internationally, 2 beses na yan lumaban, di ba? At in fairness naman, hindi naman siya napaimburnal, di ba? So kayang-kaya niya yan kung sakali man na lalaban siya ulit ng Miss Universe Philippines. You'll never know. Baka itong darating na taon na 2025 ay para sa kanya talaga, di ba? So para sa akin, Christy McGarry, isa sa mga top favorites ko talaga nung Miss Universe 20 or Miss Universe Philippines 2024. Ito kumbaga si Christy McGarry kasi, isa siya sa maituturing mo na talagang pwede mo ring masabi na Black Barbie ang kanyang beauty, di ba? Napakaganda, manikaan talaga ito. Kumbaga yung itsura niya, let's say yung tinatawag na Miss Universe material. Yan ang nakikita ko dito kay Christy McGarry talaga, no? Kumbaga siya yung isa sa mga may pinaka-winning glow, 'di ba? Nung finals, 'di ba? Kitang-kita naman natin 'yan. Kumbaga nanghihinayang din ako kung bakit fourth runner-up yung nakuha niya. Pero syempre, si Chelsea Manalo, to be fair, very deserving din naman talaga. Kasi nga, ang sabi daw nila ni Shamsi Supsup, no? Doon sa isang interview niya, ang hinahanap nila this year for Miss Universe Philippines, kung sino lang talaga yung magsha-shine. So, nag-shine ng bonggang-bongga si Chelsea Manalo. Kaya sa kanya binigay yung title, di ba? So, ganun talaga. Malay natin next year para kay Christy McGarry pala, di ba? Hindi rin natin alam. Hindi natin hawak yung panahon. So hanggat sa gusto niyang sumali, so go lang, di ba? Hanggat nandiyan yung inclusivity sa Miss Universe organization, go lang ng go. At saka naniniwala ako si Christy McGarry, gustong-gusto niyang nire-represent ang Philippines, no? Ang Philippine sash sa international pageant. Kasi nung natapos yung Miss Universe Philippines, 'di ba? Umingay yung pangalan ni Victoria Velasquez Vincent, 'di ba? Nasasali nga ito sa Miss Universe New Zealand
Tapos ito naman si Christina Chok, 'di ba? Nasasali ng Miss Universe Great Britain, 'di ba? Tapos si Matea Mahali Smith, 'di ba? Sa Miss ano ba, Miss Teen ba 'yon yung sinalihan niya. Kumbaga after nung mga ito lumaban sa Miss Universe Philippines, sumali sila sa bansa din nila, no, kasi 'di ba happy sila. So ayun. So sabi nila nalalaban daw itong si ang tawag dito, umiingay yung pangalan ni Christy McGarry, nalalaban daw 'to sa USA. So ayun, kasi nga 'di ba may ano rin ito, may halo din ito. Kaya lang hindi niya itinuloy, 'di ba? Hindi niya itinuloy, kumbaga hindi niya itinuloy kasi nga siyempre yung puso niya nasa Philippines talaga. So yun naman, dun ako bumilib sa kanya. Siguro she's waiting for the right time lang din, no? Para sa kanya dito sa Miss Universe Philippines. So kung sasali man siya sa Miss Universe Philippines for next year, so okay na okay lang talaga, no? Plus point na sa akin na hindi siya lumaban sa Miss Universe USA katulad nung umiingay-ingay after na Miss Universe Philippines. Kudos sa kanya doon, no? Etong si Chrissy McGarry, kung sakali man na halimbawa, magre-represent ng ating country sa Miss Universe, ay, alam nyo na, no? Kumbaga, kung siya yung ipapadala talaga sa Miss Universe next year, 100% ako mga Bex. Tingin ko talagang magpe-penetrate itong si Christy McGarry. Kasi yung kalibre niya, hindi lang sa beauty, hindi lang sa body, yung brain, mga Bex, talagang bumubula ang bunganga nito. Kahit na sabihin mong may pagka-rehearse or tulad nga ng sinasabi ko, no, pageant patty or memorize yung sagutan niya, magaling siyang mag-construct ng kanyang sentences. Magaling talaga. Tapos napaka-eloquent pa nito, 'di ba? Talagang pasok na pasok siya sa panlasa ko, no? Para maging representative natin for Miss Universe talaga, no? She is one of the top 5. Talaga na, alam mo yun, isa sa mga top 5 talaga na favorite ko, no? I really like her. Sana sumali pa siya ulit. Kumbaga, ito ang gusto kong maisalang eh. Gusto kong maisalang talaga sa Miss Universe. Kumbaga, kung siya yung maisasalang natin for next year, halimbawa, she could be one of the most strongest candidate talaga or contender na sinasabi, no? Kasi tignan mo kung makakasali siya, at let's say, i-assume na natin, halimbawa siya yung Miss Universe of Philippines, di ba, 2025. Excuse me. Kumbaga, ito yung tipong kakatakutan mo eh. 'Di ba? Kita mo naman yung kalibre niya, my God. Latina Slayer ang Christy McGarry, 'di ba? Nakikita mo yun sa aurahan niya, sa katawan niya, sa kalibre niya. My God, mga Buweks. Latina Slayer ito talaga, no? Yan ang matatakot talaga yung matatakot talaga diyan yung mga bansang beater, no? Sa Philippines. Panigurado yan, no? Pwede rin, kung hindi niya itutuloy sa Miss Universe Philippines, pwede rin siya sa Universal Woman. Kasi di ba nag-lift sila ng age. Okay din siya dyan, palong-palo din siya dyan. Sayang ito sayang itong si Christy McGarry. Gustong-gusto ko talaga siya, no? Kasi ito kasi yung yung dapat na tanggalin sa Miss Universe Philippines, no? Yung mag-experiment, no? Wag dapat na mag-experiment ng ganyan, di ba? Kung nasa binibining Pilipinas pa itong Miss Universe Philippines title, ay nako, baka mamaya nandyan si Christy McGarry, ipinanalo na ito. Kasi kitang-kita mo yung kalibre niya rin, di ba? As Miss Universe Philippines. Sure yan, mananalo yan, no? As binibining Pilipinas Universe, si Christy McGarry. Kasi si Christy, kumbaga yung face niya, alam mo, parang it reminds me of Miss Universe 1990, 1994. Ano bang bansa yon? Si Venezuela, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, second runner-up siya. Si Minorca Mercado, ayan, ganda, di ba? Sobrang ganda.
very regal ang Fest. Tulad ko, Jimbo. So, sana lumaban pa siya ulit. Ang kailangan niya lang ayusin talaga, kung ako yung tatanungin nyo yung pasarela niya. Yun lang talaga, kailangan talaga ma-polish lang yun ng konting-konti. Kasi nasaksihan naman natin siya sa ano, di ba? Yung mga pasarela niya during Miss Universe Philippines. Pero doon naman sa finals, yun okay yung pasarela niya doon. In fairness, bumawi siya doon, no. Konting-konting polish na lang talaga. Gusto ko talaga 'to si Christy McGarry. Sana this time, yung makuha ng Miss Universe Philippines, yung talagang paniguradong papasa sa taste ng mga hurado. Karamihan yung mga Latina, di ba? Latinos, di ba? Lalo na ngayon, ang magiging host ng Miss Universe, Argentina. Di ba? Ayan, sigurado yan, Argentina. Pwera na lang kung babaguhin pa nila ulit. Galing yan sa aking napaka-legit na kaibigan, no? Na source, ayan. Sa Argentina nga gaganapin ang Miss Universe 2025. Pwera na lang kung may mag-o-offer, di ba? Na mas malaki-laking, alam niyo na, diva. Or magbibid ng mas malaki-laki kasi nga 'di ba 'yung nangyari nga sa ambang bansa ito sa anong tawag ito? May bansa, 'yung naging topic natin nung nakaraan 'di ba? Parang inano nila 'yung ayun nawala na sa isip ko. Basta 'yung Latin America na 'yon, sila dapat 'yung magho-host tapos nag-ano na sila nagbayad na sila 'di ba? Ay, nag-deposit na sila tapos kinancel 'di ba? So baka ganun 'yung mangyari. Hindi 'yun Panama eh. Nasa isip ko, nawala na sa isip ko. Basta yun na yun. Yung naging issue nga, yung sinampahan pa ng case ni Hello the Universe, di ba? Punyeta, ano bang ano yun? Ano bang bansa yun? Nawala sa isip ko. Kagigising ko lang kasi. Nakatulog kasi ako nung dinala ko yung anak ko sa bed. Basta yun na yun, no? Yung naging topic natin yun, nakalimutan ko na. Basta yung bansang yun, nag-deposit na sa Miss Universe, organization ng pera. Tapos ngayon, ayan, no? Lumipad ng parang, alam mo yon or nawala, naglaho ng parang bula yung kanyang datong, hindi niya na ma-refund, di ba? Hindi pala sila ang mag-host. Yung ano pala, yung Argentina pala, di ba? Tapos ngayon, kinasuhan pa siya ng Miss Universe organization kasi nga, inano niya ito, ikinalat niya or binroadcast niya sa social, hindi sa social media, sa anong tawag dito, sa balita, no? Sa buong Amerika. Siyempre, ayan, kumalat din ngayon sa buong mundo. Kaya ngayon, silang dalawa ay nagbabardagulan, di ba? Nakakaloka. But anyway, kung talagang ito nga, gaganapin nga ito sa matutuloy, no? Sa Argentina, panigurado mga Latino-Latina ang mga judges na naman dyan, di ba? At kung ito nga si Christy McGarry, ang ating magiging kandidata para sa Miss Universe 2025, ay, mga buweks, alam nyo na, panalong-panalo ito, di ba? Ayun mga buweks, chinek ko, naalala ko na, no? Chinek ko yung old vlog ko, ayan. Yung bansa na yon na dapat na mag-host, na nag-deposit ng pera, no? Sa Miss Universe organization, yung business tycoon na taga-Paraguay, ayan, naalala ko na, iniisip ko letter P, hindi Panama. Taga-Paraguay, di ba? Dinimanda pa nga yan ng Miss Universe organization. But anyway, eto na mga buweks, no? Congratulations naman sa ating kababayan na si Mark Joseph or MJ. Mas kilala siya doon, no? Makalintal. Ayan, congratulations. Ha, nakakatuwa. Alam nyo, natutuwa ako. Banggitin ko lang sa inyo, no? Si Chelsea Manalo. Kasi di ba may in-upload ako na yung video ko sa Miss Cosmo, yung tumitili-tili, ganyan-ganyan. Tapos dinub ko yung voice ko na, Philippines, Philippines! Nagaganon ako, di ba? Tapos yung clip ng kanyang swimsuit, di ba? Swimsuit competition niya. Nung round niya, nung siya na. So ngayon, syempre, nag-trending yon. Nakita ko sa Instagram na ni-like ni Chelsea Manalo. Tuwan-tuwa naman ako, napansin niyo ni Chelsea Manalo, di ba? So anyway, ito ring ito namang si Mark Joseph or MJ, no? Makalintal ang ating Man Hot Star International Philippines 2024
nilike niya ng nilike yung mga pinost ko sa Instagram, ta's finollow back niya ako. Ayan na, alam niyo na mga buhek, sharing. So ayun, nakakatuwa lang, no? Congratulations sa ating pambato, no? Eto mga Brex, kanina naka-live ako. Dapat magla-live ako ng ano live reaction. Kaya lang syempre, yung asawa ko kasi kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ihatid yung nanay niya. Kasi nandito yung aking ano kanina, yung aking biyanan, no? Kasi kumbaga sinamahan niya sa ospital, no, for check-up. But anyway, um, kailangan niyang ihatid, kailangan naming mag-dinner. Sabi ko, hindi ako pwede mag-dinner eh. Sabi ko gano'n, lumabas, no? Kasi ang sabi nung nanay niya, magdi-dinner kami dito, magluluto siya. Eh, di naman. Pagod siya. So, sabi mag-dinner na lang kami sa labas. So, hindi na tuloy yung dinner dito. Kaya ngayon, nag-dinner sila sa labas, naiwan kami ni Gabriel dito, nakain ko yung bata, syempre papaliguan ko. Tapos, after nila mag-dinner, ihahatid niya yung nanay niya sa bahay. So, hindi na ako nag-live. Nag-live streaming na lang ako sa Facebook, no? Itong pageant na ito. Pero kahit papaano, tutok ako. So, tutok talaga ako, no? So, habang pinapanood ko yung pageant, mukhang okay naman. Actually, na-miss ko nga yung lugar eh. Kasi ano yan eh, Columbia Pictures Aquaverse. Kumbaga, nandyan yung ano eh, kumbaga, diyan yung unang-unang event, no? Nung Miss Grand International 2024, kung natatandaan nyo. Diyan sa Pattaya, ayan. So, na-miss ko yung mga girls. Na-miss ko sila papanawat, no? But anyway, maganda naman yung introduction nila. Actually, ano nga very alive yung pageant, no? Nung umpisa. At saka kahit naman yung, anong tawag dito, yung mga sumunod na, yung flow naman, maganda naman. Hindi siya wala siyang dull moment, wala siyang patay na oras, no? But anyway, nung lumabas na si Mark Joseph, Makalintal, tuwan-tuwa ako, grabe. Kasi talagang kita mo na laban ang ating pambato, di ba? Kitang-kita mo yung happiness niya, yung napaka-energetic niya, di ba? Laban na laban siya, yung ating pambato. Tapos, ang ganda ng kanyang national costume. Nakita ko yung nakapost yan sa sa Facebook. Hindi ko na lang nabasa na maigi, no? Pero kung hindi ako nagkakamali, yung national costume niya, inspired sa Mindanao, 'di ba? Ang ganda, ang ganda. Tapos nung in-execute niya 'yon, 'di ba yung nakaganon siya, yung biglang ginanon niya. Kumbaga yung hindi seryoso, alam mo yung parang yung mga ganun-ganun, 'di ba? Kumbaga talagang ano siya, super smile siya. Tuwan-tuwa ako doon, sabi ko, ay kakaiba 'to ah. Kumbaga hindi yung parang makikipag-away siya, 'di ba? Parang ini-enjoy niya. Tapos masaya lang siya, no, habang inirarampa yung kanyang national costume. But anyway, parang medyo naawa ako anong tawag dito, sa mga candidates kasi sobrang init. Tirik na tirik ang araw sa Thailand, di ba? Summer dyan eh. Kumbaga sobrang init talaga. Iniisip ko bakit kaya gabi ginawa. But anyway, kasi na-realize ko yung Aquaverse kasi hindi naman sila 24 hours. Kumbaga, hindi naman sila nagko-close din ng late. Kumbaga, nagko-close yan around, ay kung hindi ako nagkakamali, 7 or 8 p.m. Ganun. So, kaya siguro ginawa nila na mas maaga. Tapos gusto talaga nilang gawin yung pageant ng araw, or ibig sabihin, dun sa lugar na yun. Kasi nga, syempre, maganda talaga dun sa Columbia Pictures Aquaverse sa Pattaya. Ayan, maganda talaga dyan. Kaya naiintindihan ko sila sa part. Kaya lang, syempre, bilad na bilad naman ang mga itlog, di ba? ng mga boys, di ba? Nakakaloka. Sana naglagay sila ng maraming sunscreen, no? Para hindi masunog ang kanilang balat. Lalo na yung mga may mapuputing skin doon, di ba? Yung mga may lahi, syempre, yan ang mga prone sa skin cancer. Kasi yung mga mapuputi, yung mga, ano tawag dito, yung mga foreigners, no? Yung mga Western countries. Sila yung mga, anong tawag dito? Sila yung may mga, paano ba explain to? Yung melanocyte nila, hindi ganon kabilis mag-produce ng melanin. Hindi katulad ng skin natin, yung mga Asians. Yung melanocyte natin, mabilis siyang mag-produce ng melanin para maging protection sa sa init ng araw sa sun. Ganon. Ayan, naging na tayo. naging discussion na tayo sa
sa medical. Charot! But anyway, ito nga, no, nakakatuwa lang yung laban kahit papaano kasi ang bilis ng flow. Tapos habang nakikita mo, pag lumalabas sa Philippines, nakikita mo na siya lang talaga yung laban na laban doon, di ba? Makikita mo parang siya na yung mananalo talaga. Feeling ko talaga siya yung mananalo. But anyway, ayun na nga, lumabas na. Ito na yung sa, ano na, sa swimwear na nila. Diyos ko, ang Philippines talaga naman, ay nako, nakita ko yung laban ni Indo. Congratulations nga pala kay Indonesia. Ang galing din niya sa kanyang national costume. Siya yung nanalo sa Best in National Costume. Maganda yung national costume niya, in fairness. But anyway, ayun nga yung lumaban na lumabas na si MJ, no, dito sa kanilang swimwear competition. Naloka ako. Siya lang talaga yung ang ganda ng lakad, ang ganda ng pose and poise. Makikita mo talaga nag-i-enjoy siya, talagang smile to the max talaga. Tapos yung gumanong-ganong pa siya. Naalala ko yung lumaban nung last year. Yung lumaban ng last year na, crush ko yun, nakalimutan ko yung pangalan niya. Sa Mr. International or Mr. International Thailand. Ayan. Yung kanilang national pageant doon sa Thailand. Kumbaga yung gumanong-ganon siya, di ba? Sabi ko, galing. Grabe siya lang talaga yung laban na laban. But anyway, ayun nga, no, syempre, dahil nga siya yung laban na laban, dun sa swimwear pa lang, siya yung nag-uwi ng Best in Swimwear. O, Jimba? Kudos kay Philippines. Nakakaloka lang yung Manhunt Star. Talagang naawa ko dun sa mga boys. Feeling ko talagang lutong-luto ang kanilang mga jitlog, no? Sunog na sunog ang kanilang mga jitlog, diba? And then, syempre, maganda naman yung kanyang performance din, no? Sa kanyang, anong tawag dito? Tuxedo. Tuxedo ba yun? Or formal wear ni Mark Joseph Makalintal from the Philippines, diba? Pasok sa top 6 ang ating pambato, diba? Hindi naman nakakapagtaka yan. And then, bukod kay Philippines, pasok din dyan si Taiwan, si Korea, ayan, at saka si Sakhalin Island. Ngayon ko lang narinig ito, no? Sakhalin talaga. Sakhalin, no? As in Sakhalin. Sakhalin Island, si Vichin, pasok, at syempre si Chai Chai, di ba? Ligwak. Si Indo. Ayan, di ba? Naligwak nga si Indo. But anyway, ito na, no? Dahil nga naligwak si Indo, ay talaga namang nagwawala ang ating mga syubit bahay. Talagang sinasabi nilang luto daw ito. Bakit na naman daw Philippines? Puro na lang daw Philippines. Dahil daw sa Manhunt Star International, talaga daw paborito dyan si Philippines at lagi nga daw nananalo ang Pilipinas dahil nga syempre nag-back to back tayo, 'di ba? Nung nakaraang taon lang, 'di ba? Back to back tayo. So, syempre, hindi talaga nila maintindihan yung salitang powerhouse at yung salitang kalibre, no? Hindi nila maintindihan 'yan. Hindi nila matanggap sa sarili nila na meron talaga silang kakulangan, 'di ba? Pagdating sa pageantry, na ang Pilipinas ay hindi kailangang bumili ng corona para lang magkaroon ng title, di ba? Talagang lumalaban tayo ng bonggang-bongga, ng totoo, ng legit, ganon. Ganon ang powerhouse, di ba? Anyway, ayun na nga. Siyempre, ito ang ito ang kanyang, dun sa top 6, nagkaroon ng question and answer. Panoorin natin ito. Your question. What does Manhunt Star International mean to you? And what responsibilities do you think you have in this competition? Once again, what does Manhunt Star International mean to you? And what responsibilities do you think you have in this competition? Manhunt Star is a platform for me that I will use to advocate people. As a dedicated candidate, I advocate for quality education. I believe that education is the key to unlock one's full potentials and empowering individuals to make a positive impact in the world. Just like in a male pageant, where participants are strive to showcase their inner and outer qualities. And I am committed to inspire others to pursue their excellence in education and personal development. By nourishing the cause of quality education, we can create a future where every individual has opportunities to succeed and contribute meaning to society. Together, let us embark on a journey of excellence and empowerment through education. Thank you.
Thank you so much, Mr. Philippines. Wow, Jiwa, ang galing ni Philippines. Alam nyo, dyan ha, mic drop talaga, no? Sabi ko, oh my God. Talagang nung binigay sa kanya yung tanong, nakikita mo sa itsura niya na very confident. Kaya sabi ko, oh my God, parang may ibubuga ito. Kasi hindi ko naman siya nasubaybayan eh. Ito lang dahil lang nagkaroon ng manhunt. Actually, hindi ko siya kilala. Sabi ko, oh my God, ang galing. Kumbaga, kabibigay pa lang ng tanong sa kanya, nakikita mo na sa itsura eh. Makikita mo kasi sa beauty contest, pag binigay yung tanong, tignan mo yung mukha ng kandidata or kandidato. Malalaman mo doon pa lang kung may ibubuga or alam mo yon. Minsan ganun yung nangyayari pero hindi naman kadalasan. But anyway, nung nakita ko yung itsura niya, sabi ko, my God. Tapos biglang bumuga, sabi ko, pinahawak nyo ng mikropono ng Pilipinas eh. So, secured na yung kanyang magiging placement or title. So ngayon naiisip ko talaga, title talaga, no? Kung lulutuin ng Pilipinas, well, placement, no? Pero mukhang secured na yung title, di ba? So siya yung nauna kasing tinanong. But anyway, sabi ko, tignan ko muna yung mga iba kung bubuga. Hindi bumuga yung iba. Tapos yung iba may meron pang translator, no? Kumbaga si Vietnam at saka si Korea, meron yata, kung hindi ako nagkakamali, no? Mic drop. So talagang sinecure niya yung spot for back-to-back. Di ba? Talagang galing ng Pilipinas. Tapos laban na laban siya, di ba? Hindi mo nakitaan ng nerbiyos, ng parang pag-aalinlangan. Talagang ini-enjoy niya. Matalino ang kandidato natin. Nakakatuwa, no? Pinahawak ng mikropono eh. So wala silang reason ngayon para iligwak yung Pilipinas, 'di ba? So kudos dito kay kay MJ. Ang galing-galing niya, no? And then, of course, after ng first round ng Q&A, nagbigay ng awards, tapos hakot award lang naman ang Philippines, 'di ba? Hakot award. Ayan Philippines Bet, ang sabi ko dito, Mark Joseph Makalintal Hakot Award. Pinost ko to sa Facebook at saka sa Instagram. Best in Swimwear na panalunan, Akara Hotel Award. Ayan, ang galing, di ba? At saka Popular Award. And of course, yung top 6. Ang galing ng Pilipinas. Nakakatuwa lang talaga, no? Well, in fairness naman dito, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, no? Alam ko nagkaroon ng issue itong Manhunt Star sa ating, alam niyo yun, naging pambato sa ating reigning king, no? Na si De Vera, no? JR ba or RJ De Vera? So, ayun, sandali, check ko yung name niya para tayo. Maayos tayo. Ayan, RJ De Vera, ayan. So, alam ko meron tayong issue dito kay RJ De Vera, no? Between RJ De Vera and Manhunt Star Organization. Nakakatuwa lang na kahit papaano, hindi nila ito ginawang, alam mo yun, ginawang issue. Ginawang parang may personal attack, no, sa ating pambato ngayong taon. So, yun yung nakikita ko dyan. Kasi, biruin nyo, Akara Hotel Award, tapos Best in Swimwear, pwede nilang ibigay sa iba yan eh. So, sabi ko, nakakatuwa naman. Tulad naman ng sinasabi ko sa inyo, kasi itong Manhunt Star, simula nung napanood ko siya nung last year, sabi ko, ay, ito yung pageant, na male pageant sa Thailand na parang napapansin ko na wala siyang hindi siya yung parang, alam mo yun, sinasabi kung sino talaga yung winner, yung deserving, hindi siya yung pamekos-mekos. So, nung last year, natuwa talaga ako dito sa sa Manhunt Star International. Kaya nga, pinanood ko rin ngayon, no. But anyway, eto na, no, syempre, after nung special awards, nagkaroon ng final Q&A. Ayan, no? Nagbigay ng final Q&A. Tapos, etong nangyari, panoorin natin ito mga buweks. Once again with the Philippines. So here's the question. If you know that you are not qualified for the competition due to your past actions, would you still enter the contest and conceal the truth from the world? Why or why not? Once again,
if you know that you are not qualified for the competition due to your past actions, would you still enter the contest and conceal the truth from the world? Why or why not? Yes, I will join because the most important thing is the presence. If I could win the Manastar International, it could be because I represent resilience, perseverance, and a leading determination with advocacy. I embody the spirit of global citizen who believe in the power of unity, diversity, and empowerment. My platform is to promote love, acceptance, and positive change. Transcending borders and boundaries to inspire the world, when masculinity is defined by inner strength and compassion. Winning this title will not just be my personal achievement, but it's a testament to the idea of true beauty, shine brightness when you use to uplift others and make a difference to the world. Thank you. Thank you so much, Mr. Philippines. Grabe, ang galing niya. Sobrang galing mga Bwex, no? Eto ha, nung binuga niya yon, syempre hinintay ko rin yung mga ibang kandidato na kung bubuga, no? Hindi naman sa pangaano Philippines lang talaga ang nagbigay ng pinakamagandang sagot. Kasi itong final Q&A nila, kumbaga ano ito, isa lang yung tanong. Kumbaga, tulad sa Miss Universe, isa lang yung binibigay na tanong or sa ibang mga beauty pageants, no? So, knowing na iisa lang yung tanong, pero yung mga ibang kandidato, naririnig nila yung tanong at saka yung sagot, di ba? So, meron talaga silang chance para makapag-isip. Pero ayun nga, no? Ganun lang talaga yung nakayanan nila. Lalo na si Chai Chai, diba? Nakakaloka yung mga sumagot dito sa final question and answer. Kaya sabi ko, grabe, iba yung bugahan ni MJ. Ibang-iba talaga, no? But anyway, napansin ko dito sa sa final question, no, ng Manhot Star International. Masyadong personal yung atake nung final question, no? Kasi kung narinig nyo kanina yung tanong, di ba? Meron siyang connection, connected siya doon sa ating reigning king, di ba? Si RJ De Vera. So, konektado yung final question doon sa situation or doon sa banggaan ni RJ De Vera at saka ng organization. Tapos, nung tinanong na to kay MJ, nakita mo na pangiti siya. So, meron na siyang idea. At alam niya na kung ano yung ibubuga niya. Siguro napaghandaan niya rin ito. Pero yung kanyang conviction doon sa bugahan niya, maganda. Maaaring naisip niya na ito noon, kung baka mamaya, paano kung itanong, ganyan-ganyan, meron na siyang idea. Kasi makikita mo, nakangiti siya, di ba? So, alam niya na kung ano yung ibubuga niya. Hindi naman siya mukhang rehearse, mukha naman siyang on the spot, no? Yung bugahan. Hindi siya mukhang rehearse. Pero mukhang may idea na siya. Kaya maganda rin yung naibuga niya. Kasi matalino itong tao. Ang galing niyang sumagot. Matalino. Ang galing-galing, no? Sana lumaban siya ng Mr. Supranational. Tingin ko bagay na bagay siya doon. Kasi meron siyang good looking, di ba? I mean, good looking siya. Maganda yung katawan, di ba? Tapos ganyan yung gusto nila sa supranational, yung rumaramba pero sumasayaw-sayaw, masayahin, ganyan yung gusto nila, di ba? And aside from that, matalino. So kayang bumuga, di ba, sa mga super challenge ng supranational, di ba? Sa super chat, ganyan-ganyan. So bagay na bagay siya doon. Philippines, kahit na may pagka-personal yung atake ng final question, still, he nailed it. Di ba? Ang galing-galing. Sobrang ang galing-galing. Kudos kay Mark Joseph Makalintal. Ang galing talaga. Winner. Kaya nung nasagot niya yung tanong ng bonggang-bongga after din ng mga ibang kandidato, sabi ko, my God, secured ang back-to-back-to-back. To-back, di ba? Back-to-back-to-back, di ba? Talagang tatlo talaga. So, sabi ko nga, sa post ko, may patama yung last question, no? Yung final question. May patama sa last winner. Pinost ko yan sa Facebook. But anyway,
sabi ko, sana hindi din naman sana personalin yung magiging resulta, di ba? Kasi kitang-kita natin, panalong-panalo talaga siya eh. Siya talaga, no? Sana hindi personalin yung results. Pero ayun na nga, napamura na ako sa social media, no? Naging circus na ang resulta, no? Ng ano, parang sabi ko, my God, seriously, circus? Di ba? Naging circus na ang resulta. So ngayon, ang nakuha ng ating kandidato, ang placement niya ay first runner-up. Akala ko talaga siya yung magta-title. Sabi ko, my God, sa history ng beauty pageant, no? Male pageant, first ever magkakaroon ng back-to-back-to-back. Di ba? Sayang talaga pero hindi binigay kay Philippines. Ayan, no? Almost back-to-back-to-back. To-back for the Philippines talaga itong Manhunt Star International, no? Well, anyway, still, congratulations kay Mark Joseph Makalintal, no? Siyempre, Manhunt Star International 2024, first runner-up. Mabuhay ka. Ayan, maraming salamat sa pagbibigay karangalan mo sa ating bansang Pilipinas. Pinatunayan mo na naman na ang Pilipinas ay talagang certified home of the champions. Di ba? Siyempre, nung last year, ang nanalo si RJ De Vera, Manhunt Star International 2023 from the Philippines. And then nung 2022 naman, ang nanalo ay si Jovi Biquilio. Ayan, nag-back-to-back tayo, no? So, sayang talaga. But anyway, eto na nga, no? Ang winner ay si Thailand. Ayan. Ang pangalan niya ay si Patrick Bevis. May lahi siya, mga buweks. So, I don't know kung saan nila pinulot ito, no? Kasi yung accent nito, mga buweks, siguro may lahi naman siya talagang chay-chay, no? But anyway, yung nagsasalita na ito, kitang-kita mo yung accent na parang bago lang to sa chay-chay. Parang bago lang siya talaga. I don't know. Parang sabi ko, talaga ba? Ganun na ba sila kadesperado, di ba? Na parang nag-hire lang sila ng kung sino dyan para i-represent yung Thailand. So parang yun yung nakita ko, but I don't know. Siguro meron talaga siyang lahing chay-chay, di ba? Kasi dito naman sa pageant na ito, wala namang mga policies or whatsoever na kailangan meron ang passport ng ganun. Natatawa talaga ako. Parang hindi ko matanggap na, sabi ko, chay-chay ba to? Pero tangina yung sumagot na yung bumula na yung bunganga. Hindi nga bumula yung bunganga eh. Nung sumagot na sa Q&A, sabi ko, pinagsasabi niya to. Hindi ko ini-expect na siya mananalo. Hindi ko nga siya ini-expect na nasa last two standing. Naloka talaga ako, mga buweks. Hindi talaga kinaya ng butchiki ko. Napatumbling sabay split ako, mga buweks. Nakakaloka. Anyway, congratulations sa new winner, no, ng Manhunt Star International 2024. But anyway, ayun na nga, sinasabi nga sabi ko nga sa inyo, walang pamekos-mekos ito, di ba? Pero ngayon, parang sabi ko, my God, sabi ko parang ayan. Parang bigla ako naisip, meron na, meron na, no? Parang siguro may touch ng pagka medyo personal attack sa Philippines, no? Kasi nga yung issue nila, no? Or ayaw din siguro nilang i-back-to-back-to-back yung Philippines. Kasi nga baka mamaya wala ding sumali sa kanila, di ba? So sa sinasabi, next year, baka wala nang sumali sa kanila. Baka ayan talaga ngayon sinasabi ng mga Indo na favorite talaga ang Philippines sa Manhunt Star International. Baka ganyan na lang talaga yung isipin nila, no? But anyway, okay lang naman din. Kasi syempre, nag-back-to-back na tayo dyan. Pero kung makukuha mo yung triple or 3 times back-to-back, no? Back-to-back-to-back, talagang history yan sa Philippines, no? Kasi kitang-kita mo talaga Kitang-kita mo yung resibo kung paano lumaban yung Pilipinas, kung paano nito inilaban or iwinagayway ang bandila ng Pilipinas dito sa competition na to internationally, di ba? So, very deserving talaga siya sa title ng Manhunt Star International 2024. Kaya nga lang, ayun, obviously, tulad ng mga sinasabi ng mga Indo, totoo naman talaga, I agree na nagkaroon talaga ng mekos-mekos, circus-circus, no? Not because hindi nakapasok yung kandidato nila na si Indonesia sa top 6, no? Dahil nagkaroon ng mekos-mekos at circus-circus dahil syempre, obviously naman na Philippines ang panalo pero hindi
ipinanalo. So, sa part na yan, agree ako sa mga Hindu na talagang may mekos-mekos, di ba? Kasi ang sinasabi nila mekos-mekos kasi hindi nakapasok yung kandidato nila na mas gwapo pa daw sa Philippines at mas magaling pa. Well, hindi yun yung dahilan ko kung bakit may mekos-mekos. Ang dahilan ko, dahil talaga namang niluto na naman, tinutong ng bonggang-bongga ang Pilipinas sa international pageant na ito. Kaya ngayon, medyo nawala na ako ng gana. But anyway, first runner-up placement, hindi na masama yan. So, congratulations, di ba? Congratulations. Hindi na importante kung hindi natin nakuha yung title. Ang mahalaga dyan, kung sino talaga ang mas kuminang at talagang nakikita ng buong mundo, lalong-lalo na ng mga nanood doon sa venue, kung sino talaga ang karapat-dapat para sa title ng Manhunt Star International 2024, di ba? Walang iba kundi ang Pilipinas lang, di ba? So, ayan, aminin natin yan, di ba? But anyway, mga Bwex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyo mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!